You are in for a treat tonight dahil may special dance number ang aming pinakabagong miyembro. Let's give it up for the sexy vixen, Samantha! Kanina pa kami nag-aantay sa'yo dito. Leche kang babae ka, lumabas ka na! Ma'am, ayoko po. Ma'am, hindi ko po kaya. Lumabas ka na, sabi! Tama niyo na po, hindi ko po kaya. Ayoko po. Hindi ko Lumabas ka na! kaya, ma'am. Ayoko po. Parang Lumabas ka na, sabi! Let's give it up for the sexy vixen, Samantha! Wala namang kwenta yan! Bababa niyan! Yan, dito ka na lang sa tabi ko. Saan ka pupunta? Bumalik ka dito! Bumalik ka dito! Magandang hapon po sa inyo. Tampok po natin ngayon ang kwento ni Clarice. Madilim, mapusok, makasalanan ang mundong kanyang ginagalawan. Pero sino ang manghuhusga sa kanya kung ang tanging hiling niya ay makawala na? Narito po ang kwento ng isang self-confessed GRO na nais nang makalaya. Handa ka na ba pumasok sa eskwela, anak? Apo. Opo. Pasalamat ka, pinagbigyan pa tayo ni Lorena. Mamaya, at sa ayon sa gusto mo, babalik ka sa bar. Nay, pwede ba may bata dito? Wala akong pakialam. Ano pa pa kayo sa anak mo? Dami-dami ng gastusin natin sa bahay. Nagmamalaki ka pa. Eh, kung alam ko lang naman pala na ganito lang pala yung mangyayari, sana hindi mo na lang ako kinuha sa kumbento. Sana iniwan mo na lang ako kala Sister Magda. Anong magagawa ko? Wala na nga sa'yo mapapakain ng simbahan. Sana, hinayaan na lang kita sa kalsada. Yun ba gusto mo? Eh, dito rin naman mauwi. Nagpabuntis ka sa boyfriend mo. Nasaan siya ngayon? Anak, halika na. Ihatid na kita, ha? Halika na. Pag-isipan mo sinabi ko. Parang kilala kita. Ikaw yung babae kagabi sa bar. Tama, ikaw nga yun. Ang ganda mo kahit umaga, Hindi ka na, sakay ka na. Libre ko na kayo. Pwede ba, huwag ka makalapit-lapit sa anak ko. At kung anong alam mo sa akin, huwag mo na ipaparinig sa kanya. Bastos ka. Abay, sino ng bastos? Eh, ikaw nga to sumasayaw ng hubad sa harap ng maraming tao, Ano po yun, Nay? Hindi, wala, anak. Huwag mo nang pansinin yun, ha? Anak, alam mo na kung saan papunta ng school? Opo. O, mamaya magkita tayo ulit dito, ha? Ako susundo sa'yo. O, kiss na. Bye-bye. Ingat ka, ha? Ate,
Si Sister Magda po ba nandyan? Dito po ako nakatira dati. Opo, andyan siya. Pasok lang po kayo. Salamat ho. Huwag ka nang mahiya, Clarice. Maiintindihan ka rin ni Sister. Sabihin mo lang sa kanya yung totoo. Ayaw ko na yung skandalo dito, ah. Gawin mo sinasabi ko. Pagpasalamat pa nga kayo ng nanay mo, tinanggap pa kita dito. Clarice, dito tayo! Wish ko lang. Sa'yo mo muna! Huli ka! Vida! Vida, tulungan mo ako! Huwag mo akong iwan! Vida! 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 Boss, baka pwede naman po natin ito pag-usapan. Tatrabaho na naman po kami ng maayos dito. Huwag ako kausapin mo. Si Chief. Ayun, puntahan mo si Chief. Chip, baka pwede naman natin ito pag-usapan. Lugi naman po kami. Paano naman po kakain namin? Isa, nakawala! Yan ba yung isa? Bago pa dito. Yung mga batang-bata pa. Ay, di po. Matagal na po yan dito. Nasa tamang edad na po yan. Balatong na nga sa mga tao. Oh, huwag naman po. Maawa naman po kayo. O sige na, kunin ang isang yan. Baka pwede naman natin ito pag-usapan. Hindi pa ba kayo naawa sa mga bata? Eh, anong gagawin natin? Eh, nahuli mo ko yung mga sa matas. Ano naman natin? Regluhin na naman. O, pakawalan na daw yan. Aregloy na daw sa presinto. O, magsiuwi na tayo. Ano nangyayari sa'yo? Diyos ko, nanginginig ka pa. Ayoko na po ng trabaho ko na. Parang awa mo na. Ayoko na po bumalik doon. Ano ba pinagsasabi mo? Hindi pwede. Ano kakainin natin? Nagagawa na lang ako ng ibang paraan. Maghahanap ako ng trabaho. Lahat gagawin ko. Huwag lang to. Parang awa mo na. Ayoko na po bumalik doon. Hahayaan niyo ba na makulong ako? Para lang mabigay ko lahat ng mga pangangailangan niyo? Sige, paano ko makulong talaga ako? Paano yung anak ko? Paano yung anak ko? Nanay, may problema po ba? Hindi, anak. Wala, nag-uusap lang kami ng lola mo. Di po ako makatulog eh. Ilang beses nang nadala sa kapahamakan si Clarice nang dahil sa kanyang trabaho. Hanggang kailan ba niya matitiis ang ganitong buhay?
Ano ba kasi nangyari kay Lorena? Papasok pa ba yun ngayon? Baka salvage niya yung kamo. Madam, kamusta ka? Anong nangyari sa'yo kagabi? Kalimutan na natin yun. Malaki ang naluging pera natin kagabi at dapat makabawi tayo ngayon. At ikaw, ayaw ko ng arte-arte ka. Pag sinabi kong sunod, sumunod ka. Malaki ang kliyente natin ngayon at ikaw ang ihaharap ko. Tandaan mo, malaki ang utang na loob niya. Handa ako pag dito po sa Samantha, pinapabago na. Sige na. Pasok. Bago ka lang dito. Opo. Teka, upo ka. Bakit ka? Huwag ka matakot. Teka. Dito ka. Sir, sandali lang ako. Sir, parang awa niyo na po. Opo. Bayad ka na eh. Parang awa niyo na po. Hindi ka po Huwag ka na kaya. mag-inarte. Sir, parang awa niyo na po. Sir, Huwag ka na mag-inarte. sir, parang awa niyo na po. Bayad ka na. Hindi ka po. Bayad ka na dito. Kaya, sir. Parang awa niyo na po. Parang awa niyo na po. Sir! Tulong! Ano ito? Tulong! Binawan! Binawan! Huwag kang awa na. Dami mong pagod. Tulong! Anong nangyari dyan? Bukuharap, ikilit ang perleg mo! Wala ka talagang utang na loob. Wala talaga akong utang sa'yo. Tinulungan mo ako para pagkakitaan mo! Sister Magda! Sister Magda, tulungan niyo po ako! Sister Magda! Sister... Clarice, ikaw ba yan? Ano nangyayari sa'yo? Malaki po hindi gawa kong kasalanan. Sana po mapatawad niyo pa po ako. Ayoko na po ng ganitong buhay. Kung ano man ang nagawa mong kasalanan, papatawarin ka niya. Naranasan ko rin po yung mga pambabastos.
ang babastos nila, mga customer, iba-ibang kausap. Minsan napapaisip ko, parang ganun talaga yung buhay ko. Parang dire-diretso po yan hanggang sa tumanda na ako. Nasadlak man sa mahabang panahon na nagbibigay aliw sa mga kalalakihan ang naging buhay ni Clarice. Ang 29 anyos na ina na rin ang nagpasya na gusto na niyang makalaya mula rito. Batid niya kasing may mas mahalaga pa siyang misyon sa buhay. At ito ay ang maging isang maliwanag na ilaw ng tahanan para sa kanyang 3 anak. Minsan wala na po akong oras sa kanila. Minsan pag gising ko ng umaga, papahinga lang ako ng konti. Umabot na po ng hapon. Mag-aayos na naman po bago pumasok. Minsan kasi sa linggo, karanasan madaming tao. Kaya hindi ko na po nailalabas yung anak ko sa labas para ipasyal. Kadalasan po kasi malakas ang tao sa bar. Dahil grade 2 lamang daw ang kanyang natapos, alam ni Clarice na magiging isang malaking kalbaryo para sa kanya ang makahanap ng ibang pagkakakitaan. Wala po kasi akong kakayanang maghanap ng ibang trabaho dahil wala nga po akong mapakitang requirements. Lagi po hinahanap requirements. Hindi ko naman po kaya mandaya. Kaya hindi ko na lang po siya hindi ko na lang po magawang mag-apply. Sa bar talaga ako bumabagsak. Sa club na ako tumanda. Isa rin sa dahilan kaya nais ng talikuran ni Clarice ang buhay GRO, naglalakihan na raw kasi ang mga anak niya at nagiging mausisa na rin ang mga bata. Sabi ko, waitress ako, panggabi. Ngayon, sabi nila, Mama, ba't umuwi ka ng makainom? Tinutulugan ko na lang po sila dahil wala rin po ako may sasagot eh. Ngayon po naiisip ko po kasi yung laging pag-aaral. Bakit hindi ako napag-aaral? Kasi kung nakapag-aaral ako, hindi naman po ako papasok sa ganung trabaho. No choice po ako eh. Ang panghihinayang na hindi nakatapos ay lalong nadarama ni Clarice sa tuwing nagpapaturo sa kanya ang mga bata ng kanilang mga assignment. Hindi niya raw magabayan ng tama ang mga anak. Naaawa po ko sa sarili ko eh. Hindi ko na lang po masabi na hindi ko alam yan. Naawa na lang po ko sa sarili ko. Bakit di ako nakapag-aral kasi gumagano ako sa isip ko. Ngayong nakatakas na si Clarice sa dati niyang madilim at masalimuot na mundo, isang pangarap na matagal na niyang minimithi ang nais niyang magkatotoo. Isa lang naman po yung gusto kong mag-aral eh. Siguro pag nakapag-aral ako, may isip ko lahat ng bagay na pwede kong gawin sa mga anak ko. Sobrang saya ko po siguro. Ipapakita ko sa mga anak ko na kahit na ganito ako, edad ko, makakapag-aral ako. Ayaw ko kasi tumanda na wala akong alam, lalo na yung mga anak ko, kawawa naman po pag tumanda rin sila. Kahanga-hanga ang determinasyon ni Clarice na ibangon ang sarili para sa mga anak. Tanging tanong niya ngayon ay kung paano sisimulan ang unang hakbang para rito. Makakamit pa kaya ni Clarice ang pangalawang pagkakataon na matagal na niyang ipinagdarasal? Naaawa po ko sa mga anak ko eh. Gusto kong ipakita sa kanila na meron ako pinag-aralan. Baka dumating po sa point na tumanda sila, magkaisip na talaga. Ano na lang po sabihin nila, diba? Malalaman din nilang po yung totoo kung ano yung nangyari sa akin. Ayaw kong bumitaw sa pangarap ko. Hanggang ngayon, lalaban ho ako sa ganitong buhay. Ipapakita ko sa kanila na kaya ko. Nakakayanin ko parang gawin para sa kanila. Wish ko lang Kinabukasan, muli kaming nakipagkita kay Clarice.
Ngayong ilang araw na raw siyang hindi pumapasok sa club, nagagawa na raw niyang gumising ng maaga para maasikaso ang mga bata. Pihadong mas magigising ka, Clarice, kapag nalaman mo na ang totoo naming pakay. Wish ko lang. Hindi na raw niya inaasahang mabibigyang pansin ang sulat niya. Nakakapagod. Parang iniisip ko, lalong pag-asang maging maayos yung buhay ko. Nakikita ko lang yung mga anak ko. Lalo akong umiiyak pag nakikita ko yung sitwasyon namin. Lalo na ako, wala akong pinag-aralan. Ang liham na nga raw ang isang paraan niya para ipaalam sa amin na humihingi na siya ng saklolo. Masakit po sa akin dahil as gabi-gabi nagsasayaw ako. Nagpapakita ng konting alindo. Pero hindi ko na ako kaya eh. Gusto kong umalis na ng club. Gusto kong mag-aral. Tapos may hanap buhay o kaya working student. Pwede pong mangyari sa akin kung gusto ko sana. Para lang po mapakita ko sa anak ko yung pagbabago ng buhay ko. At hindi pa huling lahat. Miss Vicky, maraming pong salamat. Sana po matulungan niyo po ako. Bilang isang babae at isang ina, hindi mahirap unawain ang mga pangamba at pangarap ni Clarice. Kaya eto, at ipapakilala namin sa iyo ang mga taong sinisigurado naming magiging sagot sa lahat ng mga pangarap mo para sa iyong mga anak. Hi Clarice, narinig namin ang gusto mong mag-aral sa TESDA. Dito sa Special Training for Employment Program, makakatanggap ka ng allowance. At the same time, wala kang babayaran na tuition na pakita mo lang to sa Our Lady of Lourdes College. Nabalitaan ko na gusto mo ng magbagong buhay at gusto yung pangarap mo, hindi namin bibiguin. Binigyan ka namin ng scholarship. Maraming salamat po. Malaking tulong po sa akin para sa mga anak ko. Magbabagong buhay po ako. Halagaan ko po itong binigay niyo sa akin. Sobrang saya-saya ko po ngayon. Natuwa na po yung mga anak ko. Salamat po. Alak ko hindi na ako makakaawin sa ganung sitwasyon. Ngayon nakikita ko na po yung totoo. Natunugan na rin namin na baking pala ang kursunadang kurso ni Clarice sa pagpasok niya sa kolehiyo. E-advance kami mag-isip, kaya eto ang mga karagdagang regalo namin para kay Clarice. At bagamat lahat ng negosyo ay nagsisimula sa maliit, nananampalataya naman kami na balang araw ay mapapalago ni Clarice ang lahat ng ito. Walang nananaginip lang ako. Ma'am Vicky, maraming salamat po sa opportunity binigay niyo sa akin. Hindi ko na po may isipang pumasok sa gabi para lang kumita ng pera. Hindi rin naman pwedeng walang gamit si Clarice sa kanyang pagbabalik eskwela, di ba? Kaya naman sigurado naming hindi mo na po problemahin ang mga bilihin sa bookstore at computer store. Sobrang saya ko lalo pag nalaman ng nanay ko. Hindi mga kapatid ko, mga pinsang ko na alam na wala akong pinag-aaralan. Sana nalaman po nila to. Sobrang saya ko po. Ang gusto ko lang po sa mararanasan. Hindi pa huli ang lahat. Wala kaming ibang hangad ngayon, kundi magtuloy-tuloy ang pagbabagong buhay ni Clarice. Huwag mo kaming kakalimutang imbitahan ha sa graduation mo. Habang tayo'y nabubuhay, laging meron pang pangalawang pagkakataon. Sa kwento po ni Clarice, hindi siya tumigil hanggat hindi siya nakawala sa mundong kanyang kinasadlakan. Hindi man madali ang magsimula muli, basta't nasa puso ang determinasyon, walang imposible. Patuloy po kayong magpadala ng inyong liham, mag-message po sa aming Facebook account o mag-email ng inyong kwento at kahilingan. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.